Bago tayo mag-umpisa mga kabaryo, gusto ko lang sabihin na mapapakinggan nyo na ang boses ng aking pinsan at ni Tito Proy sa channel namin na Kwentong Kalakbay. Alternate po kami nag-upload kaya pwede nyo ring pakinggan. Yun lang naman mga kabaryo. Maraming salamat. Umpisa na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1963. Walang eksaktong lugar. Isabela. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Tawagin mo na lang ako bilang si Jerwin. Ang kwentong aking ibabahagi ay karanasan mismo ng aking lolo Escario. Sa panahong ito ay 4 na buwanang may asawa itong si Escario. Tubong Quezon na napadpad sa Isabela nang makapag-asawa. Noong una ay nakikitira muna sila sa bahay ng kanyang biyenan. Subalit medyo hindi maganda ang turing sa kanya ng mga ito. Ipinagpalit kasi ng anak nilang si Paloma ang manliligaw nitong prominenteng lalaki na tagabayan sa isang mahirap na si Escario. Kaya naman nagsikap ng gusto ang lalaki upang makabukod na sila ng tirahan. Kung ano-anong trabaho na lamang ang kanyang pinasukan, makaipon lang upang makapagpatayo ng bahay. Pero doon siya nakakuha ng regular ng trabaho sa may koprahan. Habang nagtatrabaho ay nangunguha din siya ng mga kahoy na maaaring gamitin sa pagpapagawa ng bahay. At naging maswerte pa kay Escario nang matamaan ng kidlat ang 3 puno ng niyog ng kanyang amo. Itinumba ang puno at hiningi ni Escario ang mga ito. Maayos makisama si Escario sa mga tao. Kahit wala pa siyang 1 taon sa lugar, ay marami na itong kakilala at mga kaibigan. Sa kanyang pagsisikap ay nakapagpatayo nga siya ng maliit na bahay at inalok pa siya ng kanyang amo na doon na lang magtayo ng bahay sa lupain nito na malapit sa niyogan. Para na rin daw kahit papaano ay may tao sa may niyogan. Magtatayo ka ng bahay doon. Paano kung gagamitin na yung lupa? Papalayasin kayo at saan kayo pupulutin? Wika naman dito ni Domeng. Hindi naman siguro tay. Sabi ng amo ko hindi na raw gagamitin ang bahaging yon ng lupa. Tugon naman dito ni Escario. Paano kung ang mga anak na niya ang gagamit? May magagawa ka pa ba? Paano ba kasi? Bakit ikaw pa ang pinili ng anak ko? O ano Imelda? Siguraduhin mo lang na hindi ka iiyak. Pinili mo to Wag po kayong mag-alala tay. Gagawin ko po ang lahat para mabigyan ng magandang buhay si Imelda at ang magiging pamilya na rin namin. Ay nako, nasasabi mo lang yan kasi hindi pa kayo dumanas ng hirap. Napaka-negatibo ang tingin ni Doming sa kanyang manugang. Gayon pa man, hindi na lang dinibdib ni Escario ang lahat ng yon. Bagkos, nagsikap pa ito ng gusto. Ang kanyang misis ay nagtitinda na rin ng ulam sa may koprahan, pandagdag sa itatayong bahay nila. Kahit wala silang kapitbahay sa lugar na iyon, mas mabuti na yon kaysa araw-araw ay kumakain ng pang-iinsulto si Escario mula sa mga biyenan. Sa tuwing walang trabaho sa koprahan, ay matiyagang binubuo ni Escario ang kanyang maliit na bahay. May pagkakataon naman na tinutulungan siya ng kanyang mga kaibigan. Hanggang isang araw, habang abala sa paggawa ng bahay, ay nakita ni Escario si Eloy na naglalakad at may bitbit na mga talbos ng kamote. Wala itong damit pang itaas at kitang-kita ang malaki nitong katawan. Pilit pinigilan ni Escario ang pangingilabot sa nararamdaman dahil base sa kanyang mga narinig na kwento kay Eloy, ito daw ay hindi isang ordinaryong nilalang.
Hindi naman ito tumingin sa kanya hanggang sa nakalayo na ito. Animoy nabunutan ng tinik si Escario nang makalayo na ang binata. Si Eloy ay isang binatang nag-iisa sa buhay. Matangkad, maamo ang muka, maputi, malaki ang katawan, at napakakinis ng balat. Pero sa kabila ng magandang itsura nito, ay iniiwasan nito sa kanilang sityo. Ayon sa kwento, walang nakakaalam kung saan nanggaling ang binata. Bigla na lamang daw itong sumulpot sa lugar. Tahimik ito at sobrang bihira kung magsalita. Hinala ng mga tao ay anak ng engkanto itong si Eloy. Nakakapagtaka kasi na may ganoong itsura na nakatira sa loob ng kagubatan. Kakaiba kasi ang kinis ng balat nito na animoy porselana. Kapag nagagawi si Eloy sa may sentro, ay natatahimik ang mga tao at napapatingin rito. Bumibili ito ng mga pangkaraniwang pangangailangan ng tao. Kapag narinig mo itong magsalita, ay para bang kikilabutan ka sa kakaibang boses nito. Malalim ito na malumanay na hindi pangkaraniwan sa lahat. Mag-isa naman itong naninirahan sa kagubatan. Pati ang lugar na yon ay iniiwasan na rin ng mga tao. Wala pa naman silang nababalitaan na may ginawang masama ang binata. Bagkus, nag-iiwan ito ng magandang ngiti sa mga tao. Wala ring naglakas loob na kausapin ang binata sa takot na mabati ng anak ng engkanto. Kaya ganoon na lamang ang takot ni Escario nang dumaan ito sa kanyang harapan. Gawa nga ng takot ay inihinto na muna ni Escario ang ginagawa at nagmadaling umuwi ng bahay. Nagpunta naman siya sa isang kaibigan at inilahad dito ang tungkol sa binatang si Eloy. Paring Damian, alam mo ba na nakita ko si Eloy dun sa may niyogan habang ginagawa ko ang bahay? Nako pare, buti walang nangyari sa'yong masama. Wala naman pre. Hindi nga tumingin yun sa akin at patuloy lang sa paglalakad ng mabagal. Kung ako sa'yo parang Escario, huwag ka nang manirahan doon. Paano yan pre? Yun lang ang lugar na maaari kong tayuan ng bahay. Saka malapit na rin matapos yun. Kung ganon, huwag ka na lang gumawa ng bagay na pwedeng ikagalit ng anak ng engkanto. Mahirap kalaban yan pre. Sa kabila naman ng takot ay ipinagpatuloy pa rin ni Escario ang pagtatayo ng bahay. Iba yung pag-iingat na lamang. At isa pa, wala pa namang balitang may sinakta ng binata. Hanggang sa tumira na nga ang mag-asawa sa maliit na bahay. May isang kwarto, maliit na sala at kusina, at may maliit din na balkonahe. Tinaniman na rin nilang mag-asawa ng mga bulaklak ang paligid upang kahit papaano ay magkaroon ito ng magandang tanawin. Kahit silang dalawa lang doon, ay naging masaya at gumaan na ang kanilang buhay. Iba talaga kapag sa sariling bahay nakatira. May mga pagkakataon na naiisip ni Escario itong si Eloy. Simula nung huli ay hindi pa niya nasilayan ang binata at labis niya namang ipinagdasal na sana ay hindi na magpakita pa si Eloy. Dumating naman ang panahon na nagbuntis na si Imelda. Nang sumapit ang ikapitong buwang pagbubuntis ng asawa, ay nakita ni Escario isang umaga na nakatayo si Eloy sa di kalayuan habang nakatitig sa kanilang bahay. Hindi na lamang niya ito binanggit kay Imelda upang maiwasang makadama ng takot. Normal naman ang itsura ni Eloy habang nakatitig sa bahay. Pasilip-silip lang si Escario at nagdasal na sana umalis na ang binata. Kinagabihan, sa araw ding yun, sa pinakaunang pagkakataon,
ay nakaranas ang mag-asawa ng aswang. Inaswang ang buntis na si Imelda. Habang natutulog na ang mag-asawa, ay nagising naman si Escario dahil kinakalabit siya ng asawa. Gawa nga ng labis na pananakit ng sikmura nito. Bumangon si Escario at kumuha ng mainit na tubig at pinainom sa asawa sa pag-aakalang nalamigan lamang ito. Pinahiran na rin niya ng langis ang tiyan nito, ngunit wala pa ring pagbabagong naramdaman si Imelda. Hanggang sa nakarinig sila ng kakaibang huni at may dumapo sa kanilang bubong na animoy isang malaking ibon. Napapalunok na lamang ng laway si Escario dahil malakas ang kanyang hinala na ang nilalang na nasa kanilang bubong ay isang aswang. Mas tumindi pa ang kanyang hinala nang mag-umpisang kalkalin ng nilalang ang bubong na gawa sa nipa. Kumuha na ito ng itak at nakatingala sa bahagi ng bubong na gumagalaw. Hanggang sa bumulaga kay Escario ang isang mata na nanlilisik at pulang-pula. Napasigaw naman siya ng takot at itinuro ang itak sa aswang na nasa kanilang bubong. Sumigaw si Escario at pinapaalis ang nilalang. Ngunit hindi ito natinag. Bagkus, nilalakyan pa ang ginawang butas. Panay dasal naman si Imelda at sumisigaw na din dahil sa matinding paghilab ng kanyang tiyan. Hanggang sa tila may humila sa nilalang at rinig na rinig nila ang pagbagsak nito ng malakas sa lupa. Sumisigaw naman ang aswang na para bang may bumubugbog dito. Gawa nga ng takot kahit ang sumilip ay hindi nila nagawa. Nagyakapan na lamang sila at nagdadasal ng taimtim. Makalipas ang ilang minuto ay tuluyang natahimik ang buong paligid. Humupa na rin ang pananakit ng tiyan ni Imelda. Ang malaking katanungan sa mag-asawa ay kung sino kaya ang gumawa nito sa aswang. Natitiyak naman ni Escario na may ibang nilalang pa na nakipaglaban sa demonyo. Nang makahiga na sila, ay hindi naman nawala sa isip ni Escario na paghinalaan si Eloy. Dahil ito lang naman ang nakita niyang nakatitig sa bahay nila kaninang umaga. Kinabukasan ay nagtungo ang mag-asawa sa bahay ni Doming nang dahil sa kanilang naranasan kagabi ay ayaw na ni Imelda na tumira sa bahay. Kahit anong pakiusap pa ni Escario ay talagang buo na ang pasya ng kanyang asawa. Naiintindihan naman ito ni Escario, lalo na kapakanan lang naman ang kanilang magiging anak ang iniisip ni Imelda. Anong aswang ang pinagsasasabi niyo? Tumanda na ako dito at kahit kailan, hindi pa ako nakakita ng aswang. Pinaglololoko niyo ba ako? Hindi po, itay. Totoo po. Susugod ba kami dito kung hindi? Ang sabihin niyo nahihirapan na kayo doon at ginagawa niyo lang dahilan ng aswang-aswang na yan. Mga leche kayo. Tay, kahit si Imelda lang pong patuloyin niyo, alang-alang sa magiging apo niyo. At talaga namang dinahilan mo pa ang bata. O sige, papayag ako pero ang anak ko lang. At ikaw bumalik ka doon sa mansyon mo. Wala na ngang nagawa ang mag-asawa kundi pumayag sa nais ng ama. Natatakot man pero wala nang magagawa si Escario kundi ang bumalik sa kanyang bahay. Ang mahalaga ay ligtas ang kanyang mag-ina. Bago naman siya umuwi ay nagtungo muna siya sa kanyang kaibigang si Damian. Aswang si Eloy? Paano ka nakakasiguro, pre? Sino pa ba ang paghihinalaan ko? Siya lang naman tong titig na titig sa aming bahay bago ang pag-atake ng aswang. Nako pare, pasensya ka na ha. Pero dito na ako lumaki at kahit ang mga magulang ko ay walang karanasan sa aswang dito sa atin. Kahit si Tatay Doming ganyan din ang sinasabi.
Ewan ko ba pre, pero yun talagang naranasan namin kagabi ni Imelda. Anong balak mo ngayon? Doon ka pa rin ba tutuloy? May magagawa pa ba ako pre? Hindi na ako tinanggap ng mga biyenan ko. Kung pwede lang sana dito sa bahay pre. Pero siksikan na rin kasi kami. Nako pre, wag mong isipin yan. Ayos lang naman ako. Ayon sa mga kwento, mabisang panlaban daw ang asin pare. Ewan ko lang kung totoo ba yan, pero subukan mo lang. Napapaso daw ang aswang sa asin pre. Sa pag-alis naman ni Escario sa bahay ni Damian, ay dumiretso na siya sa talipapa at bumili ng maraming asin. Habang papauwi na siya ay nasipat niya si Eloy na nakatayo sa may talahiban. Walang pang itaas na damit at nakatingin sa kanyang bahay. Sa galit naman ni Escario ay patakbo itong sumugod at sinabuyan ng asin ang likod ng binata. Lumingon ng mahina si Eloy at pinagpag ang kanyang sarili. Eloy, ano bang naging kasalanan namin sa'yo? Tahimik lang naman kaming naninirahan dito ah. Wala na yung dumayong nilalang, kaya huwag ka nang matakot. Natigilan naman si Escario sa sinabi ng binata. Dagdag pa ang kakaibang boses nito. Lumakad na rin ito at lumayo na sa kanya. Ibig sabihin, hindi si Eloy ang aswang. Pero pala isipan kay Escario kung papaano nasabi iyon ng binata. Lumipas naman ang isang buwan. Naging maayos naman ang bawat gabi ni Escario sa kanilang bahay. Tama nga ang sinabi ng binata. Pero hindi na rin nagpakita si Eloy sa kanya. Dahil dito ay nakumbinsi niya na si Imelda na bumalik na sa kanilang bahay sa may niyogan. Hanggang sa naipanganak na ni Imelda ang panganay na ligtas at walang kahit sinong gumambala. Laking pasalamat naman ni Escario sa kanyang amo dahil binigyan pa siya nito ng mga regalong kagamitan ng sanggol at pati pera upang bumili pa ng ibang pangangailangan. Halos maluwa pa ang bagong ama sa natanggap mula naman sa mabait niyang amo. Makalipas ang ilang buwan ay sa hindi inaasahan, nakita na naman ni Escario ang binatang si Eloy. Nakasuot ito ng puting damit at nakapantalon at nakatingin na naman sa bahay. Naglakas loob naman si Escario. Nalapitan ang binata at kinausap. Magandang umaga sa iyo, Eloy. Mukhang matagal-tagal ka ding hindi nagpakita. Magandang umaga din sa'yo, Manong Escario. Mukhang nakatanaw ka na naman sa bahay namin ah. Nais ko lang magbigay ng babala. Mag-ingat sa taong hindi kakilala. May dala itong panganib sa iyong pamilya. Anong ibig mong sabihin? May mga masasamang nilalang na gumagala. Huwag magpakampante. Ang sityong ito ay malalagay sa kapahamakan. Anong uri ka bang binata ka? Ang sabi nila anak ka daw ng engkanto. Huwag mo naman sanang masamay ng aking mga sinabi. Katulad mo, anak rin ako ng Diyos. Ako'y magpapaalam na po. Tila natigilan si Escario sa mga huling salita ng binata. Nang mawala na sa kanyang paningin si Eloy, ay doon na siya nakaramdam ng kilabot mula sa babala ng binata. Hindi niya maintindihan pero paniwalang paniwala siya sa mga sinasabi nito. Hindi talaga ako makapaniwala paring Damian sa mga sinabi sa akin ni Eloy. Ako din paring Escario. Hindi rin ako makapaniwala sa mga sinabi mo. Si Eloy nakikipag-usap. Oo pre, at kung naaalala mo dati nung sinabi ko sa'yo, para bang ang pagpapakita ni Eloy sa akin, nagsilbing babala na may hindi magandang mangyayari. At sa tingin ko rin, siya ang tumalo doon sa aswang. Ang galing mong tumahi ng istorya pare. Naku, mukhang hindi yata maganda ang manira sa walang kapitbahay. Ewan ko ba sa'yo paring Damian? Basta ako, naniniwala ako na hindi masamang tao yan si Eloy. Yun kung talagang tao yun. Batid ko na nasa lumang paniniwala pa rin si Damian. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil di pa kasi niya nakaharap ang sinasabing anak ng engkanto.
Isang araw, habang mag-isa lamang si Escario sa bahay gawa nga ng bumisita sina Imelda, sa kanyang mga magulang ay sumagi sa kanyang isipan na puntahan ang bahay ni Eloy sa may gubat. Hindi pa kahit kailan nagawi si Escario banda roon. Balak niya sanang isama si Damian, pero tiyak naman niya na hindi ito sasama. Nagdala naman siya ng itak at mahabang patpat panlaban kung may makasalubong na ahas o anumang ligaw na hayop. Sa itsura pa lang ng lugar ay talagang mapapansin na walang nagagawing tao doon. Tanghaling tapat kaya kampante pa siya na umusad palalo. Sa hindi inaasahang sandali ay biglang kumulimlim at sa pagtingala niya ay nakita niya ang napakalaking ibon na dumaan. Gulat na gulat si Escario sa kanyang nakita dahil nakita niya na hindi buntot ang dulo ng nilalang, kundi isang pares ng paa ng tao. Kinurap-kurap pa niya ang kanyang mga mata. Inisip na lamang niya na baka nabigla lang ang mga mata niya sa kanyang nakita. May mga puno rin kasi sa buong paligid. Habang naglalakad ay nag-iiba na ang kanyang pakiramdam. Nakadama naman siya ng takot kaya bumalik na lamang siya. Nilakihan na rin niya ang hakbang hanggang sa muling dumaan ang malaking nilalang. Pilit niya naman itong sinipat at nakumpirma niya na mga paa nga talaga ng tao, ngunit may mahaba at matatalas na kuko. Ang malala pa ay patungo ito sa direksyon na kanyang tinatahak. Maingat naman siyang naglakad. Habang nakatingin sa itaas, baka bumalik ang nilalang. Nakatuon lamang sa itaas ng mga puno ang kanyang paningin at hindi niya na namalayan na ang nilalang na lumilipad ay nasa kanyang harapan na pala. Napasigaw sa gulat at takot si Escario. Halos doble ang tangkad nito sa kanya. Napakaitim ng mga pakpak at balahibo. Ang mga mata nito ay purong itim din na baliktad ang talukap na parang sa ibon. Matulis na ilong pero walang tuka. Bagkus may dalawang pangil na nakausli. Malaki ang katawan at ang mga kamay at mga paa ay malalaki na merong mahabang kuko. Kung susumahin, pinaghalong ibon, tao at halimaw ang nasa kanyang harapan. Dahan-dahan na siyang umatras habang nakatutok ang itak sa nilalang. Wag kang lumapit. Tatagain kita. Ngumisi lamang ang nilalang at nag-umpisang maglakad papalapit sa kanya. Humugot naman ang lakas si Escario at nang makabuelo ay ginawa niya ang pinakamabilis na pagtakbo sa kanyang buhay. Sumisigaw na rin siya ng saklolo. Bumuelo din ang nilalang. Lumipad at hinabol ang takot na lalaki. Hindi na nito alintana kung nagkakasugat-sugat na ba siya. Sumuong din siya sa mga mabababang puno sa pag-asang mababagal ang paghabol ng nilalang hanggang sa may isang lalaki na sumalubong sa kanya. Napapikit na lamang siya sa pag-akalang magkakabanggaan sila. Ngunit nakarinig siya ng pag-atungal. Napayakap na lamang siya sa may puno ng saging nang maimulat ang mga mata. Dito niya nakita si Eloy na nakikipagbuno sa nilalang. Kumapit ang binata sa kamay ng malaking nilalang at walang patid na inundayan ito ng suntok. Pumapaikot na sa ere ang nilalang hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Kasunod nito ay ang pagdaga ng binata sa nakadapang nilalang at pinagbabali ang mga pakpak nito. Umangil ang kalaban. Tanda na labis itong nasaktan. Matapos nito ay mabilis na pinihit ni Eloy ang ulo ng nilalang pabaliktad at tuluyan itong nawalan ng buhay.
Lumapit naman ang binata kay Iscario at itinuro ang daan palabas ng gubat. Huwag mo na itong gagawin ulit, Manong. Hindi na nakapagsalita pa si Iscario. Lumakad at patakbong lumabas ng gubat. Nang makalayo na ito sa lugar, ay huminto naman siya sa pagtakbo at nilingon ang kagubatan. Hindi naman ito makapaniwala na nakaligtas pa siya sa nilalang na iyon. Sa kanyang nakita kay Eloy, napagtanto niya na ang binata nga ang nilalang na nakipaglaban ng minsang inaswang sila ni Imelda. Napatingala na lamang siya sa may langit at labis na nagpapasalamat sa Panginoon. Subalit ang pangyayaring iyon ay inilihim na lamang niya. Ayaw niyang magbigay ng takot sa mga tao. At isa pa, baka wala ring maniwala sa kanya. Hindi pala dapat iniiwasan o kinatatakutan ng mga tao ang binata na isa palang tagapagligtas. Hindi man niya alam ang tunay na katauhan ni Eloy. Malakas naman ang kanyang pakaramdam na ito ang dahilan kung bakit walang nilalang na naghahasik ng lagim sa kanilang lugar. Teka, sandali. Anong ebidensya nyo na si Eloy ngang may gawa ng pambabarang? Nakita ko si Eloy noong nakaraang araw. Nakatingin siya dun sa babae. Tapos kahapon biglang nagkasakit na ito at may mga sugat na sa katawan. Kaya siya talaga ang may gawa nun. Dumagdag pa ang iilang mga tao na nakakita rin kay Eloy na nakatitig sa bahay ng biktima. Wala nang nagawa pa ang boses ni Iscario laban sa mga tao. Nakita na lamang niya si Damian na umiiling sa kanya. Agad niya itong hinila, papalayo at kinausap. Paring Damian, alam ko na hindi si Eloy ang may gawa ng pambabarang. Alam mo ba na minsan niya na akong iniligtas sa nilalang na taong ibon? Pare naman, ano na naman to? Taong ibon? Aswang? Ano na ang susunod? Duwende? Diwata? Engkanto? O baka si Satanas na? Pare, maniwala ka sa akin. Isang tagapagligtas si Eloy. Kung tagapagligtas siya, bakit niya hinayaan ang biktima? Nasaan siya ngayon? Hindi na nakaimik si Iscario. Tila sarado na ang pag-iisip ni Damian. Mas nangamba pa si Iscario nang magkaisa ang mga tao na sugurin na nila si Eloy. Kinagabihan mismo sa araw na iyon, habang nasa balkonahe si Iscario, ay natanaw niya ang napakaraming sulo sa di kalayuan. Mukhang tutungo ang mga ito sa kagubatan. Agad naman kumuha ng sulo at tumakbo patungo sa mga tao. Pakiusap, huwag kayong tumuloy sa gubat. Tumabi ka dyan, paring Iscario. Bakit mo ipinagtatanggol ang Eloy na yon? Huwag sanang dumating ang panahon na pati ikaw ay pagdudahan na rin namin. Hindi masamang tao si Eloy. Ang sabi niya sa akin, hindi daw dapat puntahan ng gubat dahil delikado. Ano? Nakikipag-usap ka sa engkantong yon? O baka naman nabilog na niya ang ulo mo? Nagsisigawan na rin ang mga tao hanggang sa hindi na nga ito napigilan ni Iscario. Patuloy pa rin sa pakikiusap ang lalaki. Ngunit naging bingina ang mga tao. Hanggang sa may kumpol ng mga maliliit na ilaw ang lumabas mula sa kagubatan. Tila mga alitap-tap dahil kumikislap ang mga ilaw. Naglakbay ang mga ito patungo sa sentro ng sitio na agad namang sinundan nila. Hinatid ang mga tao sa direksyon patungo sa bahay ng biktima ng barang. Binalot ang bahay ng napakaraming alitap-tap at makalipas ang ilang minuto ay sumisigaw sa labis na tuwa ang pamilya ng biktima. Muling pumaibabaw ang mga alitap-tap at nagkahiwa-hiwalay na sa ere. Napag-alaman ng mga tao na gumaling na ang biktima at animoy hindi ito nakaranas ng barang. Isang misteryo sa mga tao ang pangyayaring iyon, pero para kay Iscario,
si Eloy ang may gawa nito. Nagkatinginan na lamang sina Iscario at Damian. Tumango siya sa kaibigan at tumalikod at nagtungo na pauwi. Kada araw ng Sabado ay bumibisita si Imelda kasama ang kanilang anak sa kanyang mga magulang. Nagtaka naman si Iscario dahil maagang umuwi ang mga ito. Dapat kasi ay susunduin sila nito. Inilahad ni Imelda na nagkasakit daw ang kanyang ama. Dinadaing nito ang matinding pananakit ng leeg. Hirap na din itong lumunok ng pagkain kahit tubig ay labis na sumasakit ang lalamunan. Nag-umpisa daw ang dinaramdam nito noong may pinagsabihang matanda, si Doming. Isang hapon, may matandang lalaki na dumaan sa kanilang bahay ngunit huminto ito at nanguha ng mga bulaklak ng gumamela na ikinagalit daw ni Doming. Pinagsabihan niya ito at tinawag pang magnanakaw. Umalis ang matanda. Nagalit na galit ang itsura. Hindi na nag-atubiling pinuntahan ni Iscario ang kanyang biyenan. Kahit mainit ang dugo nito sa kanya, ay nag-aalala pa rin ito. Ama pa rin si Doming ng kanyang asawa. Nang makarating sa bahay, naabutan niya itong nakahiga at punong-puno ng pangamba ang itsura. Hirap din itong magsalita dahil halos wala nang lumalabas na boses. Tinanong din ni Iscario ang babaeng biyenan kung taga rito ba ang matandang lalaki. Tumugon ito na hindi raw niya kilala, baka napadaan lang. Malakas kasi ang hinala ni Iscario na may kinalaman ang matandang yon sa pangyayari kay Doming. Nagtanong din siya kung nakita ba nila si Eloy ilang araw bago nangyari ito. Umiling ang asawa ni Doming. Pinunasan na lamang nila ng bimpo na nilubog sa mainit na tubig ang leeg nito. Inutusan na rin daw nila ang kapatid ni Imelda na puntahan ang albularyo na nasa kabilang bayan pa. Umalis na rin kaagad si Iscario at nagtungo ito sa bukana ng kagubatan. Eloy, kung nasan ka man, pakiusap. Tulungan mo ang biyenan kong si Tatay Doming. Sana marinig mo ko. Ngayong kita kailangan binatang tagapagligtas. Patuloy siyang pasilip-silip sa kagubatan. Nag-aalala si Iscario dahil papalubog na ang araw at mukhang matatagalan pa ang albularyo. Paulit-ulit niyang tinawag si Eloy. Subalit hindi ito nagpakita. Umalis na rin siya sa lugar. Baka abutan pa siya ng dilim. Sa pagdating niya ng bahay, ay kinausap niya ang asawa na puntahan nila bukas ang ama nito. Wala din naman siyang trabaho kinabukasan. Sa kanilang pagbalik sa bahay, ay mas lumala pa ang sitwasyon ni Doming. Balak na sana nila itong dalhin sa bayan upang ipagamot, ngunit ni hindi na halos makagalaw pa ang matanda. Naninilaw at gumagalaw na nang mabilis ang mga mata ni Doming. Tila ba may balak itong sabihin ngunit hindi na talaga makapagsalita. Lumabas naman si Iscario at humingi ng tulong sa mga kapitbahay na buhati nila si Doming palabas ng bahay. Ikinarga nila ang matanda sa kangga ng kalabaw upang dalhin sa bayan. Subalit sobrang bagal ng kalabaw. Hindi rin ito kayang ikarga sa motor dahil kahit ang pagbangon niya ay hindi na nagagawa nito. Inabisuhan ni Iscario ang asawa na wag na munang umuwi ng bahay. Kasama niya ang biyenang babae na umiiyak na habang kalong si Doming. Habang minamaneo ni Iscario, ang kalabaw ay nasipat niya ang isang lalaki na nakatayo sa gilid ng daan sa di kalayuan. Nang makalapit, nakita niya na si Eloy pala ito. Itinigil ni Iscario ang kalabaw at bumaba agad. Eloy, tulungan mo kami. Tingnan mo si Itay. Alam kong hindi ordinaryong sakit ang dumapo sa kanya.
pakiusap. Tutulungan mo pa rin ang taong walang ginawa, kundi ang pagsalitaan ka ng masama. At kahit kailan ay hindi ka tinanggap bilang manugang. Hindi na importante yun, Eloy. Ang mahalaga ay gumaling si Itay. Napakabuti talaga ng puso mo, Manong Escarrio. Sana katulad mo din ng mga tao sa sityo na hindi mapanghusga sa kapwa. Lumapit ang binata sa matandang hirap na hirap sa paghinga. Idinampi ng binata ang kamay nito sa leeg ni Doming. Makalipas lamang ang ilang segundo ay huminga ng malalim ang matanda at agad na napabalikwas at sumuka ng itim na likido. May pinulot na isang insekto si Eloy na nagmula sa itim na isinuka ni Doming. Tinitigan niya ito at bigla na lamang nagliyab. Tumalikod ang binata at naglakad na papalayo sa kanila. Maraming salamat sa iyo, Eloy. Maraming salamat. Naiyak naman sa galak ang asawa nito at nagpasalamat kay Escarrio. Escarrio, patawarin mo ko sa hindi magandang pagtrato ko sa iyo. Maraming salamat, anak. Walang anuman po, Itay. Pero si Eloy po ang nagpagaling sa iyo. Pero kung hindi dahil sa pakiusap mo, ay baka wala na ako ngayon. Patawarin mo ko sa lahat ng aking nagawang kasalanan sa iyo. Kung sino pa ang taong kinutya ko, ay siya pa pala ang tutulong sa akin. Dobleng kasiyahan ang nadarama ni Escarrio ng mga sandaling yon. Bukod sa gumaling na ang biyenan, ay sa wakas, natanggap na rin siya nito bilang manugan at tinawag pang anak. Laking gulat naman ang mga taga-sityo dahil bumalik agad ang tatlo at nakangiting nakasakay sa kangga itong si Doming. Bumaba naman ang matanda at nagsalita pa sa madla. Mga kapitbahay, ako po ay buhay na saksi sa taong nagpagaling sa akin. Utang ko sa kanya ang aking buhay. Alam ko na lahat tayo dito ay hindi maganda ang tingin sa kanya. Ngunit ako na po ang nagpapatunay na isa siyang mabuting tao at hindi siya banta sa ating buhay. Walang iba kundi si Eloy. Hindi naman nakapaniwala ang mga tao sa testimonya ni Doming. Kilala ng lahat si Doming na matindi ang galit kay Eloy at isa ito na hinangad na palayasin na ang binata sa lugar. Subalit sa sandaling iyon ay kitang-kita ng mga tao na magaling na nga si Doming. Maituturing na imposible dahil halos naghihingalo na ito kanina, pero ngayon ay masigla at nakangiti pa. Nang makapasok na sa bahay ay agad kinarga ni Doming ang kanyang apo at humingi rin ito ng pagkain dahil sa labis na pagkagutom. Agad namang naghain si Imelda na walang mapaglagyan sa tuwa. Samantala, bumaba ng bahay si Escarrio at nilapitan si Damian. Paring Damian, di ba sabi ko sa'yo, hindi masamang tao si Eloy? Si Itay Doming na mismong nagpapatunay. Teka pare, paano nangyari yon? Kitang-kita ko na inilapat lang ni Eloy ang kamay sa liig ni Itay. At ayun, sumuka na at may nakitang insektong binata sa isinukang maitim na likido. Insekto? Ibig sabihin naging biktima ng barang si Mang Doming? Oo kaibigan, at hinala ko pa na ang matandang lalaking nakalitan ni tatay ang may gawa ng lahat ng ito. Sinong matanda? Ang sabi ni inay, hindi daw niya yon kilala. At tiyak na hindi yun taga rito sa atin. Pangalawa na si Mang Doming na nabiktima ng barang. Ibig sabihin may gumagalang mambabarang sa ating lugar. Binala na ako ni Eloy tungkol dito dati pa. Pero alam kong walang maniniwala sa akin. Subalit naiintindihan ko naman kayo dahil bago lang din ako sa lugar na ito. Delikado pala tayo paring Escarrio. Naku, kailangan malaman ito ng mga tao. Tulungan mo ako paring Damian. Tulungan mo akong ipaintindi sa mga tao na may nagbabadyang panganib sa lugar nito at umiwas tayo sa taong dapat iwasan. Gayunpaman, hindi na nag-atubiling ipagsabi ni Damian sa mga tao ang natuklasan nito. Kaugnay nito ay ang pagpupulong agad nila
na maging vigilante sa lahat ng oras. Inilarawan din niya ang isang matandang lalaki na gumagala sa kanilang sitio. At higit sa lahat ay kinukumbinsi niya ang mga tao na huwag katakutan at lalong huwag itaboy ang binatang si Eloy. Pero hindi pa rin talaga may iwasan na may iilang hindi kumbinsido. Bagkus, pinagdududahan pa nila na baka si Eloy rin ang may gawa nito. Lalo na siya rin ang gumamot kay Doming upang mapaniwala ang mga tao na hindi siya masamang tao. Hindi mo talaga basta-basta mapapaniwala ang mga tao kapag hindi sila mismo ang nakakita. Samantala, inalok na ni Doming na bumalik na ng tuluyan ang mag-asawa sa kanilang bahay. Ngunit tumugon naman si Escario na mas magandang nakabukod sila dahil may sariling pamilya na ito. At buong tiwala naman si Escario na nasa paligid lang nakabantay ang binatang si Eloy. Paalis na sila ni Imelda sa bahay dahil magtatakip silim na. Nang dumating ang kapatid nito kasama ang albularyo, sinuri nito si Doming at sinabing walang bakas ng barang ang naiwan sa matanda. Nang malaman nito ang nangyari, ay nagka-interes naman ang albularyo na si Mang Tomas. Sino ba itong Eloy na ito? Isa ba siyang albularyo o antingero? Sa totoo lang, Mang Tomas, hindi ko talaga masasabi kung anong klaseng nilalang ang binatang yun. Sa katunayan, 2 beses niya na po kaming iniligtas sa aswang. Nung una nung buntis pa ang aking asawa. At ang pangalawa ay noong nagawi ako sa may gubat. Hindi ko man nakita pero alam ko na si Eloy din ang nagpagaling sa babaeng unang biktima ng mambabarang. Saan ba matatagpuan ng binatang ito? Ayon sa mga tao, nakatira daw ito sa may gubat. Minsan nagpupunta yun dito para bumili sa mga tindahan pero iniiwasan po siya ng mga tao. Sinasabing anak daw ito ng engkanto. Siguro dahil na rin sa itsura na sobrang kakaiba sa amin dito. Maaari mo ba akong dalhin sa kanya, iyo? Naku po, Mang Tomas. Noong iniligtas niya ako sa taong ibon, pinayuhan niya ako na wag nang bumalik sa gubat. Gawa nga po na nais ko siyang makausap sa araw na iyon. Kaya naman nagbalak akong hanapin ang bahay niya. Pero ayun po ang nangyari. Inatake ako ng taong ibon. Isang mandaragit ang umatake sa iyo, iho. Mukhang kakaiba nga ang pagkakakilanlan ng taong yun. Pero samahan mo pa rin ako. Kahit hindi ka na sumama sa akin sa loob ng kagubatan. Mas mabuting hintayin na lang natin na magpakita si Eloy. Pero hindi ko alam kung kailan eh. Alam mong hindi ako taga rito. At may mga pasyente na naghihintay sa akin. Kaya pakiusap, iho. Ituro mo lang sa akin ang daan. Dahil nga sa mapilit ang matandang albularyo, ay sinamahan ito ni Escario sa bukana ng gubat. Napakadilim na rin sa mga oras na iyon. Tanging sulu lamang ang nagbibigay liwanag sa dilim. Labis-labis ang pangamba ni Escario para kay Mang Tomas. Pursigido talaga itong makaharap si Eloy. Pumasok naman ang matanda sa gubat na may dalang sulu na gawa sa kawayan na may gaas at mitya. Hindi naman mapakali si Escario, kaya bago pa mang tuluyang makalayo ang matanda, ay sumunod na rin siya dito. Ang akala ko ba ay hindi ka na babalik sa lugar na ito? Nag-aalala kasi ako sa inyo na baka kung ano pa ang mangyari sa'yo dito. Baka nakakalimutan mo, Escario, iho. Isa akong albularyo. Hindi na bago sa akin ang mga aswang gaya ng mandaragit. Kahit na po, hindi ko mapapatawan ng sarili ko kapag may nangyaring masama sa inyo. May mabuti kang puso, Escarpio. Escario ho, Mang Tomas. Abay, pasensya ka na, Escario. Alam mo na, matanda na at medyo mahina na ang pandinig ko. Habang naglalakad ang dalawa sa loob ng gubat, hindi nila maiwasang bumalik sa alaala ang engkwentro sa aswang. Mas malamig ang temperatura sa gubat na mas lalong nagpakilabot kay Escario.
Nakasunod lang ito sa matanda, pero panay lingon ito sa likod. Kahit isang sandata ay wala silang dala. Pero gaya nga ng sinabi nila, isang albularyo si Mang Tomas. Upang hindi na lumala pa ang kilabot nito, ay kinausap na lamang ni Iscario. Mang Tomas, nakaengkwentro ka na rin ba ng aswang? Abay, oo naman. Mas malala pa nga sa mandaragit ang nakalabang ko. Mas malala pa doon? Halos ikamatay ko na nga yun eh. Mabuti na lang at biglang dumating si Eloy. Pero papaano niyo po nilabanan ng mga aswang? Hindi sa lahat ng panahon ay kailangang pisikal ang pakikipaglaban sa mga nilalang na yan. Kapangyarihang itim ang dahilan kung bakit sila nagiging aswang at iyon ang nilalabanan ko. Talaga po, Mang Tomas? Si Eloy kasi talagang bakbakan ang nangyari. Sa tingin ko ay tanga ng binatang yon ang isang napakalakas na mutya dahil kaya din niya magpagaling ng binarang. Biglang natigil ang pag-uusap ng dalawa nang may pumaikot sa kanila na isang malaking bubuyog. Iscario, dumapa ka, bilis! Agad din naman akong dumapa sa lupa, alinsunod sa sigaw ng matanda. Sa muli kong pagsilay ay isa-isang lumagapak ang mga bubuyog sa katawan ng mga punong kahoy. Magpakita ka, mambabarang. Alam kong nasa paligid ka lang. Barang? Baka ang matandang lalaki na po yan, Mang Tomas. Tumayo ka na, iyo, at talasan mo ang iyong mga mata at pandinig. Paano po kayo, Mang Tomas? Di ba mahina na ang iyong pandinig? Paniguradong malabo na rin ang iyong paningin. Tumigil ka dyan. Hanggang sa may isang taong naaninag namin na papalapit sa amin. Sendo, ikaw pala ang naghahasik ng lagim sa lugar na ito. Kahit kailan talaga, ay lagi ka nalang nakabuntot sa aking huklubang matanda ka. Sino kaya sa ating dalawang hukluban? Wala ka talagang kadaladalang demonyo ka. Ikaw naman kasi, bakit binuhay mo pa ako? At labis ko namang pinagsisisihan ng bagay na yon. Buong akala ko ay tuluyan ka ng bumait. Bakit ko naman aaksayahin ang kapangyarihan ko para iligtas ang mga taong pumaslang sa aking pamilya? Dahil na rin yun sa kagagawan mo. At sisiguraduhin ko na sa pagkakataong ito ay matatalo na kita. Sige, tanda. Tingnan natin. Biglang dumipa ang mambabarang at nagsalita ito ng mga bagay na hindi maintindihan ni Iscario. Pero labis naman itong nagdulot ng pananakit sa kanyang ulo. Subalit napatigil bigla si Sendo at napalingon ito sa may gilid. Napalitan ng takot ang itsura ng mambabarang at biglang tumakbo papalayo at naglaho na sa dilim. Napatingin din si Mang Tomas sa direksyong yon. Laking pagtataka ni Iscario dahil nanlaki ang mga mata ng albularyo at unti-unting napalahod. Nang sipatin niya ito, ay nakita niyang naglalakad papalapit sa kanila ang binatang si Eloy. Diyos ko, mahabaging langit. Totoo ba ang aking nakikita? Mang Tomas, si Eloy po yan. Hindi po siya masamang tao. Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang bumalik dito? Oo, pero hindi ko kasi matiis na hayaan si Mang Tomas na pumaritong mag-isa. Nais niyang makaharap ka, Eloy. Pakiusap, umalis na kayo sa lugar na ito. Hindi nararapat ang presensya ng mga tao sa lugar na bilangguan ng mga masasamang nilalang. Inalalayan ni Iscario ang albularyo na nakatulala pa rin. Inaya niya rin niya na umalis na sa lugar. Sa hindi malamang dahilan ay may itinurong ibang daan si Eloy at nang tinahak nila yon ay ilang hakbang lamang ay nakalabas na sila sa gubat. Dahil ang bahay ni Iscario ang pinakamalapit sa lugar, ay doon niya na ito dinala. Pinainom niya ng tubig ang matanda na parang nakakita ito ng isang multo. Mang Tomas, ayos lang po ba kayo? Bakit naman kayo natakot kay Eloy?
Hindi ako natakot, Escarpio. Escaryo ho, Mang Tomas. Escaryo. Hindi takot, Escario, kundi sobrang pagkamangha. Nakakamangha naman talaga ang kayang gawin ni Eloy. Pero wala naman po siyang ginawa kundi pinaalis lang tayo. Pero bakit kaya ganoon na lang ang takot ng sendong na yun sa kanya? Mas mataas pa sa antingero o albularyo ang binatang yon dahil isa siyang dibino. Dibino? Ano po yun, Mang Tomas? Ang dibino ay isang direktang mandirigma ng Panginoon. Sila ang pumapangalawa sa mga arkanghel. May tuturing ang mga dibino na mga anghel sa lupa. Ano po? Anghel? Kaya pala ganun ang itsura niya. Akala namin anak siya ng engkanto eh. Posibleng hindi na binata si Eloy at matagal na siyang gumagala sa mundo. Siya ang tagabantay ng mga nilalang na nakakulong sa kagubatan. Kaya ayaw niyang may taong pumupunta doon. Kaya din ba hinayaan ni Eloy na matakot ang mga tao sa kanya? Para walang maglakas loob na pasukin ang gubat dahil kulungan pala ito ng mga aswang? Posible yon, iyo. At hindi lang aswang ang mga naroon sa gubat. Tama nga ako. Isang tagapagligtas si Eloy. Sa bahay muna ni Escario, nagpalipas ng gabi ang matandang albularyo. Nagtungo agad sila sa sentro kinabukasan at nagpaalam na ang albularyo at babalik na sa kanyang bayan. Teka lang po, Mang Tomas. Paano na si Sendo? Pinapaubaya ko na siya kay Eloy. Kung sa bagay, takot na takot pa naman yun sa dibino. Pero maraming salamat po, Mang Tomas. Salamat dahil mas nauunawaan ko na po ang pag-iral ng binata dito sa amin sityo. Inihatid naman ng kapatid ni Imelda ang albularyo bilang pasasalamat. Nang makaalis na ang matanda, ay kinausap naman ako ni Itay. Anong dibino, anak? Sino yon? Si Eloy, Itay. Nakaharap kasi namin ang binata kagabi at nalaman namin ang tunay na pagkatao nito. Isa pala siyang sugo ng Panginoon. Isang anghel dito sa kalupaan. Anghel? Ano ba yung pinagsasasabi mo, Escario? Magagahan ka nga muna. Napangiti na lamang si Escario sa naging reaksyon ni Doming. Para sa kanya, hindi niya na kailangan ipagpilitan pa ang nalaman niya tungkol kay Eloy. Natutunan niya ito sa binatang dibino na hindi ipagdidiinan ang katotohanan, lalo na sa mga bagay na mahirap paniwalaan. Samantala, makalipas ang halos isang linggo, sa koprahan ay hindi maiwasan na pag-usapan ang nangyari sa aking biyanan at narinig ito ng aming amo na si Ginoong Romero. Totoo pala na hindi masama ang anak ng engkanto. Naku, mabuti naman kung ganon. Alam mo ba, Escario, na nakita ko siya kahapon sa tapat ng aking bahay. Natakot nga ako nang masilip ko siya mula sa bintana. Nakatayo at nakatingin lang naman siya sa bahay at umalis rin naman. Ano po? Nasa tapat ng bahay niyo, Ginoong Romero? Hindi sa tinatakot ko kayo pero hindi magandang pangitain po yun. Ibig sabihin, may mangyayaring hindi maganda sa... Saan? Sa akin? Maaring sa'yo o sa sino mang miyembro ng iyong pamilya, Ginoong Romero. Ano ba yung sinasabi mo, Escario? Hindi ko na to nagugustuhan. Sinasabi mo bang may mapapahamak sa amin? Base po kasi sa karanasan, kaya ko ito sinasabi sa inyo upang makapag-ingat po kayo. Huwag po kayo basta-basta makikipag-usap sa hindi nyo kilala. Kung inyo pong mamarapatin, hayaan nyo po kong bantayan ang bahay nyo. Ano bang sinasabi mo, Escario? Balik na sa trabaho, sige na. Mukhang mali yata ang pagkakasabi ni Escario sa kanyang amo. Nagdulot pa yata ito ng takot. Gawa nga sa pagpapakita ni Eloy kay Romero, ay matiyagang nagmasid si Eloy sa bahay ng kanyang amo. Malaki pa naman ang utang na loob niya rito. Kinausap niya ang may-ari ng bahay
na malapit sa tirahan ni Romero upang doon muna siya manatili kahit isang gabi. Doon lang pumwesto ang lalaki sa balkonahe at nakaupong nakaidlip. Hanggang sa nagising na lamang siya dahil sa kaguluhan sa bahay ng kanyang amo. Nagmadaling nagpunta si Iscario at akmang papalabas na ng bahay ang sasakyan nito ay humarang siya rito. Teka, ano pong nangyari? Tanong dito ni Iscario. Yung anak ko, Iscario, bigla na lang nangisay. Kailangan na namin siyang madala sa ospital. Sandali lang po. Hindi po siya magagamot ng doktor. Si Eloy po ang kailangan natin. Ano ka ba? Tumabi ka dyan, Iscario. Pilit pa rin hinaharangan ni Iscario ang sinasakyan hanggang sa bumaba na si Romero at galit na galit. Nang napalingon ito at nakita nilang naglalakad si Eloy papalapit. Ibalik niyo ang bata sa loob, Ginoong Romero. Bakas sa mukha ng amo ang takot sa binata. Kaya naman ibinalik na nito ang sinasakyan sa loob. Lumapit ang binatang Divino at tiningnan ang bata na kalong-kalong ng ina. Hinawakan nito ang kamay ng bata at nagkaroon ng sandaling katahimikan at kapayapaan sa buong lugar. Inabisuhan naman ni Eloy na ipasok na sa kwarto ang bata. Nagising na rin ang anak ni Romero at umayos na ang kalagayan. Lumabas agad si Eloy, naglakad at tumigil sa harap ng malawak na palayan. Kampong ka ng kadiliman. Lumabas ka at harapin mo ko. Wika dito ni Eloy. Habang ako ay nakakapit sa isang puno, kitang-kita ko ang paghawi ng mga palay dahil sa malakas na hangin. Nakatayo pa din doon si Eloy. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng isang malakas na sigaw na nagmula sa isang matandang lalaki. At nakita ko na lang si Sendo na nakadikit ang mga kamay sa tagiliran habang may humihilan nito na hindi ko nakikita at dinadala iyon sa harapan ni Eloy. Patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin pangako. Hindi ba't minsan ka nang nangako na hindi nagagawa ng kasamaan? Oo, pero sa ngayon totoo na ito. Pakiusap, maawa ka sa akin. Magpapakalayo-layo na ako at hindi na kailanman babalik sa sityong ito. At tapos ano? Sa malayong lugar ka naman maghasik ng lagim. Hindi na talaga. Huli na to, pangako. Ang Panginoon ay nagbibigay ng isa pang pagkakataon sa mga makasalanan upang magbago at naibigay na iyon sa iyo. Kahit ang Panginoon ay nagpapataw ng parusa sa mga makasalanan at bilang kanyang mandirigma, ay ipapataw ko sa iyo ang kaparusahan sa lahat ng iyong kasamaan. Biglang inilapat ni Eloy ang hinlalaki sa noo ng mambabarang. Matapos nito ay sumisigaw na si Sendo at may mga animoy kaluluwang nagsilabasan sa katawan nito. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata at bibig ni Iscario nang bumuka ang palayan at may nagliliyab na apoy sa ilalim ng lupa. Kitang-kita niya ang pagkahulog ni Sendo sa malaking uka ng lupa at muli itong nagsara. Bumalik sa normal ang lahat. Lumingon sa kanya si Eloy at lumapit. Maraming salamat sa kabutihan ng iyong puso, Manong Iscario. Pagpalain ka ng Panginoon. Napatango na lamang siya at umalis na rin ang binata. Habang nakasunod pa ng tingin si Iscario rito, ay unti-unting naglaho ang binatang Divino sa kanyang paningin. Ang binatang minsang kinatatakutan at iniiwasan ng mga taga-sityo ay ang dahilan sa patuloy na kapayapaan sa buong lugar. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa salitang tiwala at paghuhusga. Marami sa atin na agarang manghuhusga ng kapwa base lamang sa nakikita nila dito. Isang aral ang kwento ni Iscario
na kilalanin muna natin ang isang nilalang bago natin ito husgahan. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin. Naway merong kayong napulot na aral at may natutunan kayo sa kwentong inilahad natin ngayong araw. Maraming salamat. Okay, opinion ko sa kwento natin ngayon, kabaryo, grabe. Napakaganda ng storya ni Iscario, no? Hindi man si Iscario yung mismong pinaka parang bida rito sa kwento, pero nakita niya naman yung lakas na meron tong si Eloy, no? Una, duda rin ako rito na hindi ko rin masabi na engkanto pero feeling ko nung una para siyang pwede kasing may basbas ng anghel o parang sugo, no? Pero yun pala, binatang dibino. Grabe. Hindi ko lang alam kung bakit natawag na binata, pero sabi naman ni Mang Tomas yung albularyo, marahil daw na hindi na binata to si Eloy, no? Hindi natin alam. Kasi alam niyo naman yung mga kwentong ganito, lalo na kung may dibino. Hindi naman yan basta-basta nagpapakita sa mga tao eh. Kumbaga, hanggang ngayon, kabaryo, meron pa rin naman ang mga ganyan. Kaya lang, syempre, kumbaga na ituturing na yan na isang anghel o yun nga, sa madaling sabi, anghel talaga. Mahirap kasi i-explain, no? Pag isang dibino yung tao, meron kasing ermitanyong dibino na ganun, na tinatawag na ermitanyo. Ito yung mga, kumbaga, physical na katauhan ng isang tao na merong kakayahan ng ermitanyo at isang dibino, no? Pwedeng ganun. Itong sa kwento naman natin ngayon is purong dibino lang yung sinabi. Kaya yun yung parang medyo nalito ko sa kwento na yun. Pero hindi ko rin alam kung anong nangyari dito kay Iscario kasi sabi niya naman ni Jerwin, medyo nalito rin daw siya sa kwento sa kanya kasi hanggang ngayon, kumbaga sikat na sikat tong kwento sa kanila, kaya lang kumbaga iilan na lang din yung nakakaalam kasi ang tagal na nito, 1963. Sipin nyo. Although fresh pa naman kasi 63, pero karamihan siguro sa inyo wala pa nung mga panahon na yon, no? So yon, parang doon sa kwentong yon ipinakita na yun nga, huwag tayong mangusga ng kapwa natin base sa nakikita. Kasi ano ba naman yung minusga kay Eloy nung una? Aswang o kaya mambabarang. Buti na nga lang hindi sila iniwan nito, no? Saka, yun, yung kay Sendo, hindi ko rin alam kung bakit nang biktima to ng barang. Ang daming way eh. Tapos yun, nabilib ako dun sa biglang parang, ano ba yung ginawa ni Moises? Moises ba tama? Yung bumuka yung dagat. Dito naman, bumuka yung mga talahib tapos hindi natin alam kung yun yung impyernong tinutukoy na nagliliyab, nalaglag si Sendo. Grabe, nakakatakot tong kwentong to. Nakakakilabot, no? So yun mga kabaryo, hanggang dito na lang muna yung kwento natin. Pagpasensyahan nyo na rin yung boses ko kasi hindi pa tayo nakaka-recover sa pagkamalat. Bali, eto, unti-unti, kaya pansin nyo minsan may part na nabubulol ako, parang namamalat ako nun. Inuubo, ganun. Sa ngayon naman, umiinom tayo ng tubig lang, no? Alam nyo kasi, mahilig ako sa malamig eh. Sa totoo lang, parang, kumbaga, wala akong pakialam, malamig yan o ano, banat, ganun. Kaya, nagiging ganito yung boses natin. So, yun, sana, nagustuhan nyo pa rin yung kwento natin at mag-iwan kayo ng komento sa baba, babasahin namin yan. Nga pala, wag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, Kwentong Baryo, Kwento ni Kabaryo, saka yung Kwentong Kalakbay. 3 kami ng Tito Coron. Bale, mapapakinggan nyo po yun alternate. Tapos, itong Kwentong Baryo natin para sa mga hindi nakakakinig ng tuloy-tuloy, baka i-alternate na natin to. Para, kumbaga, syempre hindi naman araw-araw napapakinggan nyo para hindi nyo natatabunan o hindi nyo nalalagpasan yung storya. Yun, para sa inyo pa rin yun. Tapos, ito yung shoutout natin na
sinabi ko nung nakaraan, ngayon natin itutuloy. Unang-una, gusto ko munang batiin yung mga solid kabaryo members natin. Si Ma'am Roslyn Daropere. Yan, matagal na po yan solid kabaryo natin. Si Ma'am Maria Victoria, salamat po. Marvin George Polly, Brenda Canyel, yan thank you. Arnold Julio, salamat. Si Ma'am Christine Farado, yon, thank you Ma'am Christine. Yan, sa inyong lahat, halos thank you po. Tapos, ito naman yung mga random comment natin na babasahin. Ito mga kabaryo, random lang to pero iisa-isay natin ulit. Si JD Cas, no? Salamat boss. Michek, salamat. Hello Sir Otis. Yan. Inday Samante, salamat ma'am. Arlene Kulsbesa, salamat po. Mami from Doha, Qatar. Si Blue, salamat. April Love Katilosa, salamat po. Olivia, salamat. Chris Pulo Dayan, salamat. Ma'am Carmelita Pruna, hello sa inyo. Mary June Maghinay, salamat. Ma'am Marilu Matsuda, salamat din. Boss Ronel Tolosa, salamat boss. Alma Hornales, yan. Juby, salamat. Ano to? UN. May Sinita, hello po ma'am, salamat. Erica Delator, salamat. Happy Sigrani. Eda Mistad, salamat po. Badids, salamat. Ma'am Leti Hokim, salamat po. Gida Condes, salamat. Bin, salamat boss. Si Boss Dave from KSE. Si Ma'am Filipina Palsario, salamat. Inday Samante ulit. Raymond Mantalaba from Santa Rosa, Laguna. Boss Joel De Guzman, yan. Lita 5, salamat ma'am. Si Bin, salamat. Ma'am Juanita Sosa. Isabel Cortez, salamat din. Roy Lopez, thank you boss. Ano to? Jacqueline Sibayan, salamat. Ma'am Maria Casusa, salamat din. Ma'am Carmelita Pruna. Mary June Maghinay, nawawala. Boss Shifter Place, thank you boss. Charlon Rulan, salamat din boss. Gerson Amar, Judy at yon, Ma'am Lisa. Tapos wait lang kasi mabagal yung ano natin. Ito naman yung mga nag-comment sa albularyong may basbas ng anghel. Grabe rin tong kwentong to kabaryo. Isa rin sa halos lahat malulupit. Pinay sa Cyprus, salamat nay. Ayun, na busy si nanay, no? Thank you. Anias Rado, salamat. Edgar Pilar, salamat boss. W. Montianos Vlog. Jenilyn Artus, thank you. Melanie Relova, salamat. Evelyn Fall from walang nakalagay ngayon. Ma'am Lisa ulit. Heidi Pasignahin, salamat. Miss Leia Alva, tama ba? Ano pa yung iba? June Alcantara. And then Hilario Fatra Hasmin, yan, salamat. Papa Ray, thank you. Halos same na lang lahat. John Mark Magayis. Ma'am Tina Kayabyab, salamat po. Ma'am Gina Bel Bogador. Mary Torres, yan. Elena Yamauchi, yon, thank you. Asa ng iba? Rodrigo Colegado, thank you boss. Teresita Miranda from LE, thank you. Pa-chocolate naman. Joke lang. Si Michelle Labayata, thank you. Danilo Sabido. Danilo Batitang, salamat po. Ernesto Alvarado. Ma'am Ellen Cuyano,
Dayfoy Hermosa, Julius Bunyao, thank you. Raymark Dakuma, shout out from Dakuma family, yan, thank you. Asan yung iba? Sorry, ang dami kabaryo ha. Ang tagal kasi nito, alam nyo naman. Ano to? Zildave na ba? From Saudi Arabia, salamat. Marily Barason ulit. Marites Langit. Danilo Gadista, salamat boss. Leia Noble, salamat din. And then Joel Curioso, Happy Sigrani yan. Leonardo Mindiola, Zeus Havellana, salamat boss. Dennis Gadugdog, Tura Gierza, ano to, Embanyo Muebo, salamat ma'am. At Aracelia Asayi, thank you ma'am. Gian Celestial, grabe, ang dami kabaryo, pero okay lang. Alam niyo naman na sinabi ko sa inyo na babalikan natin yan, pinangako ko yan sa inyo. Ayan, Junril Ikot, Chris Pulo Dayan, yan, baka nauulit na yung iba. Danit Falcotilas, salamat. Mga Kamandragat, yon, thank you. Edwin Atienza ulit, yan, Taker. Aracelia Asayi, yan, thank you ma'am. Ano to? Brian Mabuan, salamat from Cebu. Lori Maceda, salamat from Nabotas, yan. Margie Miller, thank you po. Florence De Leon, yung boss, thank you boss. Random kasi to kaya hindi ko mauni iba eh. Alam nyo naman na binabasa ko lang din. John Ray Santos, salamat. Rex Senior Navarro, salamat boss. Pa-shoutout ko ang family ko from family Navarro, yan, thank you. Bugoy Moratalia, nice po yung kwento nyo, kaabang-abang din naman yung kwento mo. Ang ganda talaga. Ganda talaga ng narration, like po sa channel ni Ang Pinuno. God bless po. Thank you boss, thank you. Norlang, thank you boss. Asan yung iba? Loreto Dasilio, yan, nabasa na natin. Nena Gimilan, salamat. Arthur Dalumanbon, thank you. Erlinda Ramos, thank you. Manchi Laser, yan, naulit ulit yung mga iba. And Arman Bugtong, yan. Romel Langit, yan. Ma'am Asil Gumban, yan. Henry Bailon, Scared Butterfly, thank you. Oy, mga nag-comment sa atin dati, bumabalik sila, no? Victoria Nora, yan, thank you. Alam ko naman na masaya ako sa pagbabalik nyo. Valdayot, Boss Brain Omega, yan. Ano to? Evelyn Amfer, salamat. Pasensya na, medyo mabagal yung basa ko kabaryo. Jean, yan. Kasi alam niyo naman na hindi pa okay yung lalamunan natin. Anes Dota, salamat. Lourdes Grace Garde, thank you ma'am. Redali Vincent Sabir, yan. Cherry Mukbang ASMR, yon, thank you po ulit sa pagbalik. Ano to? Rowan Cell Galdu, hi, pabati po ako sa sunod na video nyo. Thank you ma'am Rosel. Roan, yan. Kate Smith, salamat. Asan yung iba? Okay na. Okay, so yun mga kabaryo, yun yung latest na comment. Bali, pag next upload natin, dun ulit tayo magbabasa kasi hindi ko na kaya, ang dami. Pero maraming salamat sa suporta nyo. Sa mga gusto pala ng gamit, pwede nyo akong kontakin sa Kwentong Baryo Official, yung Facebook page natin. Makakausap nyo ako ron. Then yun, dito comment kayo para mabasa ko rin. So hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.